Psalm 23 verse 1 to 6, ito ang title ng mensahe natin. In times of uncertainty, ito ang mensahe natin, trust God. Sa panahon ng walang katiyakan, ang pinaka-the best na magagawa ng tao, ang pinaka-the best na respond ng tao, mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos. In times of uncertainty, trust God. Yan ang pinaka-the best na magagawa natin. Okay, basa muna tayo. Okay? So bakit to sa Diyos tayo dapat magtiwala? Isa lang ang sagot dito sa babasahin natin. Sa Awit chapter 23, isa lang ang sagot na dapat natin panghawakan. Trust the Lord because He is the good shepherd. Ang Diyos ang mabuting pastol. Amen o? Siya ang mabuting pastol. Ang tanong, nasa kawan ka ba ng Diyos? Ibig sabihin ng nasa kawan, ibig sabihin nandun ka ba sa poder ng Diyos? Tandaan nyo ho, dalawa ho ang pastol na nakasulat sa Biblia, isang pastol na bayaran at isang pastol na totoo. Purihin ng Panginoon ang simbahan natin, malinaw kung sino ang pastol ng simbahan ito, si Jesus. Si Jesus ang mabuting pastol. Ano ho ang katangian o ano ang ginagawa ng isang mabuting pastol? Tatlo ho. Una, sabi dito ho, the good shepherd provides. Isa-isahin natin to. Pangalawa, the good shepherd directs. And lastly, the good shepherd protects. Yan ho ang mensahe natin ngayong araw na to. Yan ho. Yan ang kabuuang mensahe natin. Ang mabuting pastol ho ay nagbibigay, nagpo-provide siya ng mga bagay, siya ang gumagabay, at ang mabuting pastol, siya yung pumoprotekta. Kaya ho, ngayon, nandito tayo, may mga kanya-kanyang patotoo, and praise the Lord, may mga konting mga damages na nangyari sa ating mga bahay, pero buhay. May protection ng Diyos sa ating buhay. Basahin ko lang po, sabi dito, ang Psalm 23 ho, 1 to 6, ay awit ni David. Okay, sabi dito, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Mga kapatid, nagkukulang ka ba? Yan ang tanong dito natin mamaya. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Trust God. Amen ho? So, dito ho, sa mensaheng ito, mauunawaan natin, tandaan nyo, may pumasok na naman ho na bagyo. May kasiguraduhan po ba tayo ano ang mangyayari na naman sa buong isang linggong ito? Kung wala tayong kasiguraduhan sa mangyayari sa buong isang linggong ito, siguraduhin natin, magtitiwala tayo sa Diyos natin. Amen. Trust the Lord. Yan. Okay? So, utayo-tayin mo natin, una natin points, the good shepherd, sabi dito ho, provides. Ang tunay na Diyos o ang tunay na mabuting pastol, siya ho ang Diyos na nagbibigay ng mga bagay na kakailanganin natin. Sabi sa awit, si Yahweh ang aking pastol. Paalala ni David kung may mga pagsubok, at si David, sino ba si David? Si David ay larawan natin. Si David ay kumakatawan sa mga mananampalatayang pinili ng Diyos. Amen ba? Kung ito ay naranasan ni David, imposibleng hindi natin maranasan dahil ang Diyos ni David ay Diyos natin. Amen o? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. Take note, obvious yung mensahe ni David. Araw-araw, maglililis tayo ng lakas. At take note, pag hindi yan binalik ng Panginoon sa iyo, hindi ng Panginoon yan, kumbaga, hindi ka na-recharge ng Panginoon, take note, kinabukasan wala kang lakas. Kung bakit may lakas ka kinabukasan, huwag mong sabihin dahil nagpahinga ka na maaga, hindi mo, laging sa Diyos ang balik ng pasasalamat dahil Diyos ang nagbigay niyan. Amen ba? Kaya ka ngayon nakapunta ng simbahan ay dahil sa Diyos. Isipin niyo ang connection lagi natin sa Diyos. Kapatid, napakasarap sa pakiramdam kung lahat ng gagawin at kilos mo, isip mo, lagi mong tatandaan, may connection lagi sa Diyos dahil hindi ka na makakapag-isip sa oras na ito kung walang Diyos na nagbigay ng pabor sa iyo. Amen ho? Sabi ni David, si Yahweh ang aking pastol. The moment na ma-encounter mo ang bagyo sa buhay at si Yahweh ang iyong pastol, sasabihin mo dun sa pagsubok, it's either bagyo, kawalan, no match ka. Kasi ang Diyos ang nagpo-provide sa atin. Amen po ba? Kapatid, kung nakakaranas ka ng kakulangan, nakakaranas ka ng, especially kung may sakit ka,
nakakaranas ka, lagi mo sasabihin doon sa sakit mo, no match ka sa Diyos ko, no match ka sa pastol ko, kasi ang pastol ko ang nagbibigay, nagsusustain ng lakas ko. Amen. Kaya lang minsan kaya tayo nagkukulang, kasi minsan, hindi si Yahweh ang ating pastol. Sino ang pastol natin? Minsan tayo, sarili natin. Minsan ang verse na to, ginagawang ganito, ako ang aking pastol. Ang pangit, di ba? Hindi porke magaling ka mag-provide, hindi porke madiskarte ka, kaya mo na ang lahat, hindi mo totoo yun. Dahil may mga case, may mga time sa buhay natin, ikaw na madiskarte, nawawalan din. May mga time sa buhay natin na tayo ng mga matatapang, matatatag, darating ang time, manglulupaypay, manghihina at madudubang din tayo. Kung hindi si Yahweh ang iyong pastol, hindi ka magtatagumpay. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan, pinapanumbalik ang aking kalakasan. Si David ho, statement niya ni David at malinaw sa kanya kung sino ho ang Diyos na tumutulong sa kanya araw-araw. Pangalawang punto so. The Good Shepherd ho directs. Ito ho, medyo masakit ito. Kaya kanina ho, ang sarap-sarap ng mensahe kasi ang Diyos ay nagpo-provide, parang napaka-comforting sa direct. So, dito ho sa pagda-directs, pag sinabing word na directs, paggagabay, may kasama ho itong sakit. Sa magulang, habang lumalaki ang anak, paano ho may sakit yung direksyon nila? Mayroong saway at mahigpit sa pagsasaway yung palo. Tingnan natin. Sabi ho sa awit 23, at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ng kanyang pangalan, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, sa panganib, wala akong katatakutan, pagkat ikaw ang aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo. Alam niyo ang pastor sa Biblia, ang kanyang tungkod ay paganto. Bakit pa ganun? Parang sa payo, nakita na kayo ng payo. Yun ay pangkuha ng pastor doon sa tupa na makulit. Pag ang tupa ho ay nandoon ho sa edge ng bangin, kailangan yung sikwatin ho ng pastol, gamit ho yung kanyang tungkod sa leeg. Kaya makukuha ho niya. Pagpasaway yung tupa, pinapalo. Wala akong katatakutan pag ikaw ang aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang aking gabay at sanggalang. Si David na pastol ng tupa, literally ho siya dito ho yung pastol. Nakikita niya yung ginagawa niya sa mga tupa niya, pero ho, isipin niyo ho, nakikita niyo literal na mga tupa, nakita niya ang sarili niyang siya yun. Alam niyo bang si David, hindi siya papayag na isa man lang sa tupa niya makain ng oso at leon? Ngayon sabi ni David, kung ako nga na pastol ng tupa sa tunay na tupa, may concern, may pag-ibig sa tupa, maano pa yung tunay na Diyos, yung tunay na pastol na ako yung kanyang tupa, hindi niya ako papayagan na ako ay mapahamak. Huwag niyo sasabihin na pag si Yahweh ang iyong pastol, magpuprovide lang ang Diyos, hindi ho, darating ang time, i-guide ka rin ng Diyos, papaluin din tayo ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na mamalo ang Diyos? Namamalo mo talaga ang Diyos. Okay, basta na, tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Naranasan ni David na ang Diyos ay napakabuti. Pagka may mga bagay siyang kulang, ang Diyos ay nagpo-provide, pero sa panahon na siya ho ay nagkakamali, ang Diyos ay pastol na namamalo. Amen o? Kaya si David ho, the moment na nagkasala si David, sabi ng Panginoon, sige David, sabi ni Propeta Nathan, bibig ni Nathan ang gamit ng Diyos, sabi ng Panginoon kay Nathan, sabihin mo kay David, hindi ko siya parurusahan, papatawarin ko siya, pero mamamatay yung anak niya. Simbolo ng malupit na palo. Amen o? Ang tungkod mo ay pamalo ay aking gabay at sanggalang. Naranasan ni David na sa tuwing liliko siya sa kanan, na sabi ng Diyos kaliwa, ginagayad siya ng Panginoon at masakit minsan pag ginagayad na tayo ng Diyos. Kami ho, personally, kami dito ng mga bata-bata pang nag-lead sa inyo, marami kami ho mga maling direksyon, pero sa dami naming naranasan pagtutuwid ng Diyos, at purihin ng Diyos, pag marunong ka magpatuwid, mamumuhay ka ng tama sa harapan ni Lord. Kasi si Lord ang iyong pastor. Amen o. Pangatlo, the Good Shepherd, sabi dito ho, in times of uncertainty, trust God because God is the Good Shepherd. Sabi dito sa pangatlo ho, amen, the Good Shepherd protects. Ang Diyos natin ho na mabuting pastol ay nag-iingat sa atin. Napakaganda siguro picture kung makikita nyo lang. Sabi ko, Lord, nung bagyo siguro, Panginoon, isipin mo, kung kaya natin i-picture out yung larawan ng isang inahin na pinoprotektahan yung kanyang mga tinakay, parang gano'n na ginawa ng Diyos sa atin. Tama? Yung iba ho, nilamon ang bahay, yung iba ho, nilipad ang yero, tayo kaya ho. Ramdam mo ba yung protection ng Diyos?
Ganun dapat ang ating pag-appreciate, Lord. Grabe ka. Hindi mo, alam niyo, sa totoo lang, hindi naman ganun kagaganda. O kung may maganda dito ang bahay, praise God. Pero hindi ko ganun kagaganda ang bahay natin. Hindi ko ganun katitibay. Pero bakit hanggang ngayon nakatayo? Ayos, mayroong protection. Amen, no? Ang Diyos ang nagprotekta sa atin sa bagyo. Amen? Ipinaghahanda, sabi dito, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh ay mananahan. Yung protection ng Diyos, sinigurado ni David na yung protection na mararanasan niya dito sa pag-declaim niya na si Yahweh ang kanyang pastol, grabe ho, ay magpakailanman. Alam niyo si David ho namatay hindi sa gera. Lahat ng laban ni David na kahit pwede na siyang patayin o mamatay sa daming gera na pinunta ni David, alam ni David, si Yahweh ang aking pastol, siya ang aking protection. Mga kapatid, ang susi lang para magtagumpay ka sa lahat ng laban, susugurin mo lang yung laban na pinapapuntahan sa iyo ng Diyos. Si David, hindi siya lumalaban nang walang agreement galing sa Diyos. Amen, no? May mga ihaharap sa atin ng mundo, may ihaharap sa atin ng dyablo, ang kaaway ng Diyos may ihaharap sa atin. Kapatid, kung sinasabi ng Panginoon na huwag mong patulan, huwag mong patulan. Kasi bakit po hindi yan ang laban mo? Ang problema sa atin, kahit ano na lang iharap ng mundo, laban na lang. Amen, no? Pinapatulan natin, especially sa social media. Huwag kayong papatol ng mga tao sa social media. Amen, no? Bakit po? Ang problema, dalawa lang kayong maglalaban, nasama nyo na kung ilan ho ang audience nyo na napapasok doon, titingin doon sa post mo, kasama na sila. Imbis na sila ay nakakatulog, bakit may kaaway siya? Alam mo ba, nag-ghost ka ba sa iba ng iba pang... Tama po ba? Nagigets mo ba kayo sa ano na yan, paalala? Tandaan nyo, may mga laban na talagang ipapaharap sa atin ng Panginoon. Kahit gaano kalaki, kahit gaano katindi ang mga kalaban mo, kung sinabi ng Panginoon harapin mo, take note, mananalo ka. Kasi ho, si Yahweh ang aking pastol. Una, bibigyan ka niya ng lakas. Pangalawa, ginagayad ka na niya at ang pinakalas, may protection ka. Kung si Yahweh ba naman ang shield mo, sino ang makatatalo sa'yo? The moment na alam mong yung laban na yun ay pinaharap sa'yo ng Panginoon at alam mo ang protection ay kasama mo, amen, hindi ka matatalo. Si David ho, halos walang talong laban kasi bakit po? Kasama niya lagi si Lord sa labanan. Alam mo yung pasugod pa lang si David, wala pa siya doon sa ultimong battlefield, panalo na siya. Nauna na ang mga anghel ng Diyos. Tandaan nyo, pag may mga labanan, hindi pwede mo yung labanan ay papaubayan mo na sa iba, lalo kung ikaw ang sinasabi ng Panginoong harapin mo yan. Magkakaiba ang laban natin araw-araw, especially pagkatapos nitong simba na to, may 1 linggo tayo laban. May laban tayo pinansyal, may laban tayo material, may laban tayo physical, at ang pinakamalala at pinakamatinding laban, spiritual. Na kapag hindi ka man lang nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, nagpipray, paano ka makagtatagumpay sa spiritual na laban? Amen, no? Nagtataka nga ako, sabi ko, Lord, paano kaya yung mga Christian daw sila, pero hindi na nagpipray, hindi nagbabasa ng Biblia, Christian daw sila, pero walang time sa simbahan. Christian! Kaya pala sila Christian lang sa pangalan, pero hindi na nagtagumpay, kasi bakit po walang pagsama ng Diyos? Kapatid, kung gusto mong maranasan ng proteksyon ng Diyos, gawin mong si Yahweh ang pastol. Amen po. Ito, magtatapos tayo dito. Tandaan o isang paalala, sa mundong ito na walang katiyakan, tanging salita lamang ng Diyos ang ating mapanghahawakan. Kaya basa tayo ng Bible. Lagi kong ini-encourage magbasa tayo ng Bible, magbasa tayo ng Bible. Amen o? Okay, tanging salita lamang ng Diyos ang ating mapanghahawakan. Okay o, hamon. Sabi dito sa hamon, magtiwala tayo sa ating Diyos. Yun ang pinaka-final na mensahe ng Panginoon. Siya ang ating mabuting pastol na nagpo-provide. The moment na nagkukulang ka, Lord, ikaw ang aking pastol. Ulit-ulitin mo yan, Lord, ikaw ang aking pastol. Hindi papayag ang Diyos na siya ang pastol mo, tas nagkukulang ka. Amen? Si David nga, yung kanyang tupa, pag nakakita siya doon na hindi nakakain, awang-awa siya. Yung Diyos pa kaya? Amen ho ba? Yung Diyos pa kaya? Sabi ko sa inyo, kung ano yung kalalagayan nyo ngayon, kahit napakaliit na detalye, ang Diyos ay nagpo-provide, tandaan niyo yan. Huwag niyong kakalimutan na sa panahon na nagkukulang kayo, may mga bagay na kulang, may mga bagay na kailangan, nangako ang Diyos na siya magpo-provide. Siya ang Diyos na magbibigay. Ang Diyos ay ang ating mabuting pastor, siya ang gumagabay, kaya payagan mo ang Diyos. Isa sa pinaka-the best na prayer,
Lord, pakialaman mo ang buhay ko kasi hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa susunod na araw. Kaya mo ba natin ipag-pray yun? Lord, pakialaman mo ang aking buhay. Kaya lang, pag nag-pray ka ng ganon, hindi ho, dahil nag-pray ka ng ganon ay smooth ang lahat. Dahil sinabi mo sa Panginoon, pakialaman niya ang iyong buhay, hindi ho minsan smooth. Kasi minsan yung akala mong smooth, ang dulo pala ng kapahamakan. Kaya iti-twist ng Diyos, ililiko ka ng Diyos, at minsan yun ang ayaw natin. Ayaw natin na pinakikialaman ng ating buhay. Pero kapatid, sabi mo, pakialaman ng Diyos ang iyong buhay. Amen o? Ang Diyos ang gumagabay, ang Diyos ang nag-iingat, at ang sabi dito, ang Diyos ang nagpo-provide, gumagabay, nag-iingat sa atin sa mundong ito na walang katiyakan. Nakatira tayo sa mundong walang kasiguraduhan, pero sigurado tayo sa Diyos na meron tayo. Siya lang ang tiyak na maaasahan natin. Amen o? Ito ang mensahe ng Panginoon, in times of uncertainty, trust God. Amen o? Palapakan natin ang Panginoon. Sa Diyos po, ang pinakamataas na papuri. Hallelujah.